bilang mapagmahal at naglilingkod na mga disipulo upang magdiwang at maglakbay na kasama ang banal na guro sa makitid na daan patungo sa buhay, ang daan ng krus. Ang pagiging disipulo ni Kristo ay nangangahulugan ng pagpapasa ng krus at pagsunod sa Kanya patungong Jerusalem kung saan siya maghihirap, ipapako at mamamatay. Ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay siya sa kaluwalhatian. Ang kahihinatnan ng ating guro ang siya rin nating kahihinatnan. Alam natin na napakabigat ang katumbas ng pagiging disipulo at nangangailangan ito ng pagkamatay sa sarili. Ang mamatay sa sarili sa piling niya upang matagpuan ang bagong buhay. Sa simula ng paglalakbay na ito, tungo sa Pasko ng pagkabuhay ni Jesus, sa pagdaan at paglampas sa kamatayan, alalahanin natin ang mga banal na salita ni San Andres ng Creta. Kung walang krus, hindi na ipako si Kristo. Kung walang krus, hindi na ipako ang buhay sa puno. At kung hindi ipinako dito ang buhay, hindi dadaloy ang walang kamatayan na umagos sa tagiliran ni Kristo. Dugo at tubig sa ikadadalisay ng sangkatauhan. Kaya kahangahangang kadakilaan at kagalang-galang ang krus. Ang krus ang tinatawag na luwalhati ni Kristo. Pinagpupugayan ito bilang kanyang tagumpay. Pambungad na langit, magsilod po ang lahat. Tayo pong lahat, Amang mapagmahal, naghirap alang-alang sa amin ang iyong anak na si Heso Kristo. Binigyan niya kami ng halimbawa upang makasunod kami sa Kanya. Pinasay niya ang aming mga kasalanan hanggang sa kahoy ng krus, upang mula sa pagkaligtas namin sa kasalanan, ay mabuhay kami sa kabanalan. Kagalingan ang hatid sa amin ng Kanyang mga sugat. Palakasin mo ang aming loob sa Kanyang pagmamahal. Patnubayan kami ng Kanyang halimbawa, at tulungan kaming tahakin ang daan ng krus, sapagkat handa kaming sumunod sa Kanya sa daang patungo sa buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan niya na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ating puso at kaluluwa.
Unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinupuri, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At pagkatanggap sa kalis, nagpasalamat siya at sinabi, "Kunin ninyo ito at pagsaluhan. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi na ako iinom mula ngayon ang galing sa ubas hanggang dumating ang kaharian ng Diyos." Kumuha siya ng tinapay at pinasalamatan. Pinirapiraso ito at binigay sa kanila habang sinasabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ito bilang pag-alala sa akin." Pagkatapos ng hapunan, gayon din ang ginawa niya sa kalis habang sinasabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan at sa aking dugo at na binubuhos dahil sa inyo." Magsiupo po ang lahat. Pagnilay. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa Eucharistia na kanyang handog sa atin. Binibigay niya ang lahat para sa atin. Sa pagkamatay niya sa krus, nagkaroong kaganapan ng kanyang buhay at ibinigay niya sa atin ang kanyang sarili bilang pagkain. Papagtagumpayin natin ang pag-ibig. Inaalala natin sa Huwebes Santo na minahal niya sila hanggang sa katapusan at ang laging akong sumainyo. Sa Eucharistia, sinakatuparan ni Jesus ang kanyang paglilingkod na magbigay ng liwanag at init. Walang tigil siyang nagdarasal para sa lahat. Kung naunawaan lamang natin ang pag-ibig na sumaati ng Diyos, lumapit tayo kay Jesus at nanatili sa Kanya. Manalangin tayo sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya. Magsiluhod po ang lahat. Manalangin tayong lahat. Panginoong Hesukristo, sinasamba ka namin, buhay kang kapiling namin sa sakramento ng iyong katawan at dugo. Maialay nawa namin sa ating Amang nasa langit ang pangako na ganap na pagmamahal. Maialay nawa namin sa ating mga kapatid ang buhay na laan sa pag-ibig at paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ikalawang istasyon, ang paghihirap sa halamanan. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Lumabas si Jesus at pumunta siya tulad ng dati sa bundok ng mga olibo. Kasama rin niya ang mga alagad. Pagdating sa lugar, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang di madala sa tukso." Lumayo siya sa kanila na mga isang pukol ng bato ang layo. Lumuhod at nanalangin, "Ama, kung gusto mo, alisin mo sa akin ang kalis na ito. Gayon may huwag ang kalooban ko,
kundi ang sa iyo ang masunod. At nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Simbigat ng kamatayan ang kanyang nadama, kaya nanalangin siya ng mas taimtim pa. Ngunit pinawisan siya ng malalaking patak ng dugo na pumatak sa lupa. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay, kahanga-hanga na matanggap ang kamatayan. Ang magawa ito ngayon din tulad ng ginawa ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Ang magawa ito at matanggap ang lahat ng takot at pangamba, lahat ng paghihirap sa kasalukuyan. Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu. Tulad ni Jesus, ang banal na guro, kailangan nating dumaan sa maraming paghihirap at pagsubok upang makapasok sa kaluwalhatian. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Diyos na aming Ama, kapuri-puri ang pagbibigay buhay at higit na kapuri-puri ang pagpapanibagong buhay sa huling gabi ng iyong anak sa daigdig. Lumuha siya ng dugo sa bigat ng kalooban, ngunit walang katulad na kaligayahan naman ang hatid ng bukang liwayway. Huwag ka pong lumayo sa amin kung hindi babalik kami sa alabok. Sa pagtaas mo sa amin kasama ni Kristo, gawin mo pong kagalakan ang pagluluksa. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ikatlong istasyon, si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Mateo. Naghahanap ang mga punong pari at ang kataas-taasang sanggunian ng gawa-gawang patotoo laban kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang nakita kahit na maraming bulaang saksi ang nagpresinta. Sa bandang huli, may dalawang humarap at nagpahayag. Sinabi nito, "Magigiba ako ang templo ng Diyos at itatayong muli sa loob ng 3 araw." At tumayo ang punong pari at sinabi sa kanya, "Wala ka bang maisasagot sa lahat ng ito? Ano ba ang patotoo nilang ito laban sa iyo?" Ngunit nanatiling tahimik si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng punong pari, "Iniutos sa iyo sa pangalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng Diyos?" At sumagot si Jesus, "Sinabi mo at sinabi ko sa inyo, sa hinaharap ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanang kamay ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa ibabaw ng mga ulap ng langit." Pinunit ng punong pari ang kanyang damit habang sinasabi, "Nilait niya ang Diyos. Kailangan pa ba ang mga saksi? Kayo na mismo ang nakarinig sa pagkalapastangan nito. Ano ang iyong pasya?" Sumagot sila, "Kamatayan ang dapat sa kanya." Magsiupo po ang lahat. Pagninilay. Tumanggi ang sangkatauhan na ibigay ang pagsambang para kay Jesucristong tao at Diyos, ang anak ng Diyos na nagpakatao, ang ating guro, ang tagapagligtas,
pari at handog. Ngunit patuloy na nilapastangan ng kanyang pangalan. Panindigan mong magbayad puri. Lumago ka sa diwa ng pagkakabuklod kay Jesus. Ngunit kailangan kang tumahimik at nakapako ang kalooban sa Diyos para lumago, sapagkat sa katahimikan nangungusap si Jesus. Magsiluhod po ang lahat. Tayo pong lahat. Diyos naming Ama, sa kanyang paghihirap at pagkamatay, kapayapaan ng ipinahayag ni Jesucristong salita mo sa makasalanang sanlibutan at pinagkaloob sa sangkatauhan ang handog na pakikisundo. Turuan mo kaming masundan ang halimbawang bigay niya sa amin. Magawa nawa ng aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na maging pagmamahalang muhi, kapayapaan ng alitan, at buhay na walang hanggan ang kamatayan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ikaapat na istasyon, si Jesus sa harap ni Pilato. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Juan. Kaya muling pumasok si Pilato sa palasyo. Tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Mula ba sa iyo ang salitang ito? O may nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Sumagot si Pilato, "Ako ba ay Hudyo? Ipinaubaya ka sa akin ng mga kalahi mo at ng mga punong pari. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Hindi sa mundong ito galing ang pagkahari ko. Makikibaka sana ang mga tauhan ko upang hindi ako maipaubaya sa mga Hudyo. Hindi nga galing ito sa pagkahari ko." Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, "Kaya hari ka nga, hindi ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabing hari ako. Isinilang ako upang magpatunay sa katotohanan. Dahil dito, kaya ako dumating sa mundo at nakikinig sa aking tinig ang sinumang makatotohanan." Sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ba ang katotohanan?" Pagkasabi ni Pilato nito, muli siyang lumabas sa mga Hudyo at sinabi sa kanila, "Wala akong matagpuang sala sa kanya. May kaugalian kayo na pinalalaya ko sa inyo ang isang tao sa araw ng Pasko. Kaya gusto ba ninyong palain ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" At muli silang nagsigawan, "Hindi siya, kundi si Barabas. Si Barabas ang tulisan." Magsiupo po ang lahat. Pagninilay. Parang maamong tupang dinala sa patayan,
Hinarap ni Jesus ang kanyang paghihirap. Ngunit ipinagkait nila si Barabas para sa kanya. Paano tayo minahal ni Jesus sa pag-aalay sa sarili para sa atin? Kung gusto mong magmahal gaya ni Jesus, ialay mo ang iyong sarili bilang handog para sa iyong kapwa. Magsiluhod po ang lahat. Tayo pong lahat. Amang nasa langit, ang pagmamahal ng iyong anak ang naghatid sa kanya, natanggapin ang paghihirap sa krus upang magkaroon ng panibagong buhay ang kanyang mga kapatid. Tulungan mo kaming yakapin ang mundong bigay mo sa amin upang magawa naming buhay at kagalakan ng pagkabuhay ang kadiliman ng pait at paghihirap nito. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ang ikalimang istasyon, ang paghagupit kay Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Juan. Kaya ipinakuha noon ni Pilato si Jesus at pinaghampas. Pagkapulupot ng mga sundalo sa isang koronang tinik, ipinutong nila ito sa kanyang ulo at sinuutan siya ng balabal na pula, panghari, at naglapitan sa kanya at sinasabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo," at pinagsasampal nila siya. Magsiupo po ang lahat. Sundan natin si Jesus. Hinagupit siya hanggang malantad ang kanyang mga buto. Samahan natin si Jesus at sa pagpuputong ng kanyang koronang tinik. At nakikita mong yuyuko at ang palalo at magmamataas mong ulo. Patuloy na magbabayad sala si Hesukristo para sa atin. Lagi siyang nasa piling natin upang mabuhay tayo para sa Kanya. Ito ang daan patungo sa pagkabuhay mismong sa atin si Jesus. Manalangin tayo. Magsiluhod po ang lahat. Ama, siya na walang sala ay naging kasalanan, alang-alang sa amin, upang iligtas kami at magkabalikan sa atin pagkakipagkaibigan. Isaalang-alang mo ang aming pusong nagsisisi at paghihirap naming kalooban. Gunitain mo ang Gamutin mo ang nababagabag budhi, naming budhi upang sa biyaya at lakas na Espiritu Santo ay mapuri ka namin at maparangalan sa lahat ng bansa. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Ika-anim na istasyon, pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan na iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Juan. Kaya noon, pinaubaya siya ni Pilato sa kanila upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus, siya mismo ang nagpasa ng krus at lumabas na kung tawagin ay puok ng bungo na sa Hebreo ay Golgotha. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay. Pinasan ni Jesus ang krus at sinimulan ang paglalakad papunta sa Kalbaryo. Sasabihin niya sa katapusan, naganap na, pakinggan mo siya, sundin ang itinuturo niya sa atin sa Ebanghelyo. Pagnilayan natin ang mga salitang ito, kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus, araw-araw para sumunod sa akin. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Diyos aming Ama, pagsunod sa iyo ng iyong bugtong na anak, tinanggap niya ang kamatayan sa krus, alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kinikilala namin ang misteryo ng krus sa mundo. Matanggap nawa namin ang handog ng kaligtasan sa langit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ang ikapitong istasyon, pinasan ni Simon na taga Sirene ang krus. Sinasamba ka namin, pinupuri o Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Lucas. Nang dalhin siya nila, pinilit nila ang isang nagngangalang Simon na taga Sirene, na galing sa bukid at pinapasan dito ang krus para dalhin kasunod ni Jesus. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay. Pasanin natin ang krus, pinababanal tayo ng krus sapagkat ito ang buhay. Nasa krus ang buhay at kaligtasan. Mahalin natin ang krus na galing sa ating Ama sa langit. Ngunit bago niya ito ibigay sa atin, binigay niya muna ito sa pinakamamahal niyang anak. Tanggapin natin ito na may hangaring maligtas ang marami sa pamamagitan ng krus. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin tayo pong lahat. Diyos naming Ama, puspos ka ng awa at malasakit. Mayaman sa kagandahang loob at tapat sa iyong pagmamahal. Tulungan mo kaming masundan ang halimbawa ng pagtitiis at paghihirap ng iyong anak. Sa pakikibahagi sa hirap ng kanyang pinapasan, sumapit nawa tayo sa pakibahagi sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsiupo
Magsitayo po ang lahat. Ang ikawalong istasyon, nakasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Napakaraming tao ang sumusunod sa kanya, kasama ang mga babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa kanya. Lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ako ang inyong iyakan, kundi para sa iyong mga sarili at sa inyong mga anak kayo umiyak." Magsiupo po ang lahat. Pagninilay, nang mabuhay si Jesus sa daigdig, marami ang naging sagabal sa kanyang gawain mula sa Hudyo, mga eskriba, mga pariseyo, at ang kanyang mga kaaway. Ngunit sa mismong sandali ng pagtanggi ng marami sa kanyang mensahe ng pagliligtas, may mga tao namang nagbabayad puri, lubos na nagmamahal kay Jesus. Isa na si Mariang kabanal-banalan, higit sa lahat, ang mga banal na babae. Ang mga banal na babae sa Ebanghelyo, ayon sa kanila, na daan ng pagkalbaryo, at sinabi ni Jesus, "Huwag ako ang inyong iyakan, kundi para sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak." Panalangin. Magsiluhod po ang lahat. Magili mo kaming dinggin, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang aming hinahanap. Malapit ka sa mga malinis na puso, buksan mo ang iyong kalooban upang matanggap ka namin payapain ang aming katawan at isipan, sa kapayapaang higit sa pangunawa sa tao. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ang ikasyam na istasyon, pinaghati-hatian ang kasuotan ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang maipako ng mga sundalo si Jesus sa krus, kinuha nila ang kanyang damit at tunika at pinaghati sa apat, isang bahagi sa bawat sundalo. Ang tunika naman ay walang hati at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang ibaba. Kaya pinag-usapan nila, huwag nating punitin ito, kundi pagsapalaran natin kung kanino mapagkanino. Ngayon kailangan maganap ang kasulatan na nagsasabi, pinagbahabahagi nila sa kanila ang aking mga damit, at pinagpalabunutan ang suot ko. Ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay, paano tayo minahal ni Jesus sa pagsasakripisyo ng sarili para sa atin? Kung gusto mong matularan si Jesus sa pagmamahal, ialay ang iyong sarili bilang sakripisyo para sa kapwa.
Dapat tayong makatulad ng Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay. Ito ang ganap na paraan at gusto nating gawin ito upang maayon kay Kristo ang ating isip, kalooban at puso. Ipanalangin mong mabuhay sa atin si Jesus. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Mawaing Ama, hinubaran ng damit ang iyong anak na si Jesucristo at ipinako sa krus, sa hakoy na krus, bilang walang kapintasan, sakripisyo para sa ating kaligtasan. Ipagkaloob mo sa amin ang ganap na kaligtasan. Akayin kami sa buhay na walang hanggan. Sa iyong kaharian, walang katapusan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ikasampung istasyon, si Jesus sa krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, inubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ininsulto na rin siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus. Di ba't ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Subalit, pinagsabihan siya ng isa pang kriminal. Wala ka bang pitagan sa Diyos? Ikaw na gayon ding pagdurusa ang dinaranas? At bagay ito sa atin, sapagkat tinanggap lamang natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala naman siyang nagagawang masama. At sinabi pa niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, talagang sinasabi ko sa iyo, makakasama kita sa paraiso sa araw ding ito. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay, ano ang hindi gagawin ng Diyos para sa atin? Magpakumbaba tayo at magkaroon ng pananampalataya. Kahit na ang magnanakaw na nakapako sa krus na nagpakabuti ay nagkasala rin sa Diyos. Ngunit nagmakaawa siya at nakamit ito. Santo siya, ang unang itinanghal na banal ni Jesus mismo. Kaya't magpakatatag tayo sa ating pananalig. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Amang mapagmahal, mula sa paghihirap sa krus, inihatid ni Jesucristong anak mo ang nagigsisising magnanakaw sa ligaya ng iyong kaharian. Panginoon, sa sandali ng aming kamatayan, mapagsisihan nawa namin ang aming mga kasalanan at makarating sa piling mo sa langit. Magkaroon nawa kami ng ligayang walang hanggan sa iyong kaharian. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus,
Magsitayo po ang lahat. Ang ika-11 istasyon, si Maria sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Juan. Nangakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid na babae ng ina niya, si Maria ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa kanyang mahal na alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang ina mo." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay. Ang huling handog ni Jesus na paghihingalo, ibinigay niya sa atin si Maria bilang ating ina. May natatanging pagkalinga sa bawat tao si Maria na ating ina. Pinili ni Jesus si Maria maging ina niya at niloob niyang ibigay sa atin ang sarili niyang ina. Ang pinagpalang nilikha, walang bahid, dungis at birhen. Si Maria ang ating ina. Tinutulungan niya tayo sa buhay na ito. Tinutulungan niya tayo lalo sa oras ng kamatayan at hinihintay niya tayo sa paraiso. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Ama, nang itinaas sa krus ang iyong anak, katabi niyang nakiramay sa kanyang paghihirap ang kanyang inang si Maria. Mabuklod nawa kay Kristo ang Iglesia sa kanyang paghihirap at pagkamatay. Makibahagi nawa sa bagong buhay ang sambayanan ng mga sumasampalataya. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ang ika-12 istasyon, ang pagkamatay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Manatili po tayong nakaluhod. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Juan. Pagkaraan nito, nakita ni Jesus na natupad na ang lahat. Ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan at sinabi niya, "Nauuhaw ako."
May sisidlan naman doon na puno ng mapait na alak. Kaya ikinabit nila sa isop ang esponghang ibinabad sa alak at ininikit nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Natupad na." At pagkayuko ng ulo, ibinigay niya ang Espiritu. Manalangin tayo sa ating Panginoong Hesukristo na sa mahabagin niyang puso ay mailapit ang lahat sa Kanya. At kapag itinaas ako mula sa lupa, hihilahin ko sa akin ang lahat. Mula sa krus kung saan natin matatagpuan ang kaligtasan, inilalapit ni Jesus ang lahat sa Kanya. Inialay niya ang Kanyang buhay upang mailapit ang lahat sa Kanya. Nasa langit siya ngayon. Ipinakikita ang mga sugat sa Kanyang Ama at ang kadakilaan niya at tagumpay. Ang bawat naliligtas sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang dugo, gusto niyang bumuo ng isang kawang pinili sa tinubos ng Kanyang dugo at ng Kanyang krus. Walang hanggang kaharian na iniharap niya sa Ama bilang Kanyang gantimpala at kalwalhatian. Panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, ibinigay mo sa sangkatauhan si Jesucristong aming tagapagligtas bilang halimbawa ng kababaang loob. Isinakatuparan niya ang iyong kalooban sa pagpapakatao at pagbibigay ng Kanyang buhay sa krus. Tulungan mo po kaming magpatotoo sa iyo sa pagsunod namin sa Kanyang halimbawa ng pagpapakasakit at gawin kaming marapat na makibahagi sa Kanyang pagkabuhay. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ikalabing-tatlong istasyon, ang paglilibing kay Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Mateo. Nang magtatakip silim na, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na nangangalang Jose. Alagad din siya ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato para hingin ang katawan ni Jesus. At iniutos naman ng gobernador na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang katawan ni Jesus. Binalot sa malinis na telang lino at inilibing sa bago niyang libingan na iniuka sa bato. Pinagulong niya ang isang malaking bato sa bukana ng libingan at saka umalis. Nakaupo naman si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa harap ng libingan. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay, narito ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagmamahal niya sa tao. Mahalin natin ang ating Amang nasa langit tulad ng pagmamahal ni Jesus.
Magmahalan tayo gaya ng pagmamahal niya sa ating kapwa hanggang sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa kanila. May pagmamahal na sa pamumuhay sa kagandahang loob na kasalalay. Lumalago ito hanggang sa ganap na pagkabuklod kay Kristo Jesus. Magsiluhod po ang lahat. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, nanaog sa yumao ang bugtong mong anak at nabuhay na muli sa kalwalhatian. Sa iyong kagandahang loob, ibangon mo ang matapat mong bayan na nalibing kasama niya sa binyag. Ibuklod kami sa kanya sa buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ikalabing-apat na istasyon, ang pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kinahapunan ng araw ng pahinga, sa paglabas ng unang bituin, sa unang araw ng linggo, pumunta sa libingan si Maria Magdalena at ang isa pang Maria para tingnan ang libingan. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at bumaba mula sa langit ang anghel ng Panginoon at nilapitan ang bato. Pinagulong ito at naupo roon. Parang kidlat ang kanyang mukha at simputi ng niebe ang kanyang damit. Nanginginig naman sa takot ang mga bantay at naging parang patay. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus, ako sa krus. Wala siya rito. Binuhay siya ayon sa kanyang sinabi. Nyo ang lugar na pinaglibingan sa kanya. Pumunta kayo agad ngayon at sabihin sa kanyang mga alagad na muli siyang nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang mensahe ko sa inyo." Agad nilang iniwan ng libingan na natatakot, labis na nagagalak, at tumakbo sila para balitaan ang kanyang mga alagad. Magsiupo ang lahat. Pagninilay, ituon natin ang ating kalooban kay Jesus, ang Kristong nabuhay. Narito ang ating buhay. Katulad ng banal na gurong si Jesus, dumaraan din tayo sa maraming paghihirap at pagsubok patungo sa kalwalhatian.
Hindi ba't kailangang maghirap si Jesus bago pumasok sa kanyang kalwalhatian? At gayon din para sa atin. Tulad ng daan ng Kalbaryo kung saan namatay si Jesus, ang daan sa langit. Ngunit malwalhati siyang lumabas mula sa kanyang libingan sa muling pagkabuhay. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin, Diyos naming Ama, nang buhayin mo ang iyong anak na si Kristo, nilupig mo ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa pagdiriwang namin ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, baguhin nawa ng Espiritong nasa amin ang aming buhay. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panalangin para sa mga hangarin ng Santo Papa at ng Kapatirang Divine Mercy. Ama namin, sumasalangit ka,